ang kumikita. Andyan nga pagsabuatan si Altenco, Pagcor, si Lisa, ang inyong Bartek na First Lady, si Marcos Jr. Lahat yan may basbas niya. Ito ang Istorya Pinas. Oh my God, ito na. Isiniwalat na ni Maharlika sa kanyang YouTube live ang pinakaprotektor di umano ng Pogo sa Pilipinas ay sina Lisa Marcos at ang presidente Bongbong Marcos. Ito ba talaga ang dahilan ng pananahimik mismo ng ating mahal na Pangulo tungkol sa trending na kontrobersya ng iligal na operasyon ng Pogo? Ayon kay Maharlika, ang mga Pogo operator di umano ang isa sa mga nagbibigay ng campaign funds ni PBBM noong nakaraang election campaign. Nakakagulat talaga. Ito na ba talaga ang tunay na dahilan na kung bakit hindi matigil-tigil ang iligal na operasyon ng Pogo sa ating bansa? Hinahamon ni Maharlika ang kinaukulan na i-raid ng mismong Pogo sa Pasay na ang nasa likod ay si Abalos, ang best friend niya na si Remulla, at ang Pogo Hub sa Island Cove ng Cavite. Grabe na talaga. Ito na ba ang sinasabi ng PAOK na magugulat ang sambayanang Pilipino pag inilahad na sa publiko kung sino ang talagang nasa likod ng Pogo sa Pilipinas? Tama ba ang hinala ng sambayanang Pilipino? Tunay ba na sangkot dito ang Pangulo at ang First Lady, Lisa Marcos? Kung ito ang tunay na dahilan, kawawa tayong mga Pilipino. Inaapakan na ang ating pagkatao. Kaya dahil sa kontrobersyang ito ang mga naging komento na ating mga madlang netizen. Mr. President, kung hindi mo man magawa ng solusyon na paalisin ang buong Pogo sa ating bansa, ang taong bayan ay magdududa na sa inyo. Alam mo na kung ano ang ibig sabihin yan. Kaya Mr. President, kung may malasakit ka pa sa ating bayan, aksyonan mo na po. Ano pa ba ang hinihintay ni PBBM tungkol sa Pogo? Dahil ba sa maliit na kinikita sa tax, pera ba, or security ng bansa ng mga Pilipino ang gusto niya? Always reminder, nasa huli ang pagsisisi, Mr. President. Ano na? Alisin na kasi ang Pogo, baka sa dakong huli tayo ang magpupogo. Habang maaga pa, i-revoke na ang license kahit alam nyo na masama ang epekto ng Pogo. Ipinagtatanggol pa ng nasa Pagcor. Ito ba yung nagtatanggol na malaki raw na pera ang ipinapasok? Walang katumbas ang karangalan ng sambayanang Pilipino. Hindi gagalaw si BBM if about Pogo. Kasi si Remulla ay supporter ni BBM noong eleksyon. Kaya wala tayong aasahan sa presidente. PBBM, kumilos ka na bago magkagulo at magkasakitan sa bandang huli at wala nang magawa ang Pilipinas at tayo ng lahat ang palayasin sa sarili nating bansa. Hindi yan ipapasara ni BBM kasi yung nasa Cavite ay pinakamalaking Pogo Hub at kaibigan niya si Remulla. Bakit tahimik yata si BBM? Aasa pa ba tayo? Mga abogado nakapartner ni Lisa na mga inupo na nila ngayon dyan. Sila, ayon sa ating source, ang nag-aasikaso ng mga visa. Fabricated. Kahit na may mga kaso, kahit mga notorious, mga palangga, finifix nila ang dokumento. Now, itong mga issue kay Go, tanungin kita, Ontiveros, kayo mga Senado, yung pinakita ko kanina na na picture. Bakit hindi nyo i-raid yan? Ito, balikan natin. Sana yun? Ayan. Bakit hindi nyo i-raid yan? Ayan, Alphard, nakita ninyo? Okay? Bakit hindi ninyo i-raid? Dahil ayon sa ating source, ang protector niyan, si Abalos. Magkakasabwat sila nila Remulla sa Island Cove. Although sinabi nila, binenta nila. Pero nandiyan pa rin yung certain, according to my source, Robert Go. Ang isa sa kanilang mga kasabwat dyan. Yan po, ang address niyan ay 50 William Street, FB Harrison, sa Pasay City. Ayan, kung matino itong ating mga kapulisan. Right? Itong ating mga PNP Anti-Cybercrime Group. Bakit hindi nyo puntahan yan? O, sabihin ko na sa inyo yung address. Ulitin natin. Ang address ay 50 William Street, FB Harrison, Pasay. Alright? So, bakit hindi nyo puntahan yan? Dahil ayon sa ating source, ang magkakasabwat dyan ay ang gobyerno mismo.
Sila ang kumikita. Andyan kapag sa buhatan si Altenco, Pagcor, si Lisa ang inyong bartek na First Lady, si Marcos Jr., lahat yan may basbas niya. Hindi gagalaw si Abalos, hindi gagalaw si Remulla kung hindi nakikipagsabuatan ayon sa ating source sa kay Lisa, lalo na kay Lisa at kay Kuting. Now, ano ang gagawin ninyo? Eh di umupo lang kayo. You enjoy the miserable life na binibigay sa inyo. Imagine niyo kung matino ang gobyerno natin. Pwede niyong imbestigahan yung M-associates ni Lisa na yan. Dahil makikita nyo dyan ang mga dokumentong pinalsipikan nila, mga kababayan. Ang mga fabricated documents na inalay nila dito sa mga POGO operators, not only that, na mga pumapasok na illegal sa Pilipinas, mga palangga, just to operate not only POGO, pero ang mga illegal na pagninegosyo, na kahit mga notorious itong mga taong ito, mga kababayan, ay ginagawa ng paraan ni Lisa Tanas gamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan na mandato ni Kuting na hindi naman ibinigay kay Lisa. Huwag na po tayong lumayo, mga kababayan. Sa kidnapping pa lang sa Turkey, ginamit na ni Lisa ang ISAF, ang immigration. Lalayo pa kayo. And now you know na etong POGO na ito, sila-sila lang. Ang dami nilang kaso na dahilan. Dami nilang nilabag sa ating konstitusyon na mga kasalanan sa inyo. Falsification of public documents. May kaso yan, mga palangga. Okay? So, anong kaso niyan, mga palangga? According dito sa naisulat natin, under Article 171 of the Revised Penal Code. Ano sabi dito? Okay. Any public officer na magpapalsipika ng mga dokumento o magpapabricate ay may pananagutan sa batas. At ano ang kaakibat niyan? Graft and corruption. Why? Kasi may bribery na kastuwang, may extortion na katuwang. So I'm just telling you kung gaano po walang hiya itong tatay ninyong bangag. Ang daming nilabag. 'Di ba? Ang fabricate ng mga visa, passport, na kahit na ito mga Chinese national, ginawa nyo ng passport, at kung ano pa man, whatever reason, may kaakibat po na pag-violate o pagbali ng batas ng Pilipinas, di ba? Kaya nga kung ikaw ay mapatunayan dyan at makita ka bilang isang, let's say for example, sa DFA ka, ay mayroong sanction yan. Di ba? Tanggalin ka dyan sa iyong kinauupuan at magkakaroon ka ng criminal record or charges dahil sa iyong pagpapalsipika ng mga dokumento, mga kababayan. At dapat matanggal sa serbisyo itong mga jutang genimis na ito. At dahil ang presidente at ang first lady bangag ninyo o Bartek ang may kagagawan, so dapat mawala na sila dyan sa pwesto. At ang parusa niyan ay dapat ay perpetual o panghabang buhay na hindi ka makahawak sa panggobyernong public office. But now you're still enjoying the banga government. And you just enjoy it hanggang sa malagutan kayo ng hininga o antayin ninyong mga palangga na ibala kayo doon sa bratatatatat. Ang dami. You know, we talk about graft and corruption. Sa bawat pagsisinungaling nila sa inyo, mga kababayan, sa bawat paglabag nila sa batas, di ba? Sabi ko nga, yung mga walang ethics, Diyos ko, mababa lang yan eh. Mayroon na si Ed Alunan, na I don't know kung saang event yun, na si Lisa Tanas ay nakapatong yung kanyang elbow doon sa parang state dinner ba yun? Whatever, basta formal. Nakalagay siya na akala mo nakipag-inuman lang sa kanto. That's very poor etiquette. Etiquette man ba? Very poor yan. Kasi hindi yan tama sa
pang ganyang state. Syempre nanonood din tayo ng mga nagbabasa-basa din tayo, no? Mga film, 'di ba? Nakikita mo. Hindi ganyan. Nasa state dinner ka, nagaganyan ka para ka lang bangag or nakaganyan siya eh. Dapat put down your hands and magiging taas noo kumbaga, 'di ba? Yung kanyang 'di ba? Yung kanyang pag-upo, yung pag-upo mo, dapat nakaganyan ka. Oh, hi, how are you? Mr. President. Oh, Ambassador Chuchu. O, kunyari, hindi yung ganun ka. O, mayroon ba tayong bartikan ngayon? Di ba? Nakaganon na. O, magbartikan ba tayong ganyan? So, nakaganyan siya palangga. So, ganun pa man, proper, sabi ni Jenaline Borromeo, okay. Oh, Happy Father, iba ang Happy Father sa imong pinakapalanggang better half of your life, sabi ni She Alonto. Thank you, palangga. Okay? Ito yung sana ipopost ko. Yan. Si Jenaline yan. Thank you so much, palangga. Alright. Si Tatay. Okay. Sabi ni palangga, si Tatay Digong lang po ang totoong tatay. Okay? Okay. Alright. Wala. Walang manners, walang class, kakasuka. Sabi ni Barkadahan. So, ganun pa man, mga kababayan, so, eto yung revelation. At Liza, eto ang message sa'yo ng aking puting ahas. Kapag, hindi pala kapag, walang kondisyon, antayin mo daw. Excuse me. Antayin mo lang at lalo kang malulubog kayo ng bangag mong asawa. So mga kababayan, mga palangginging, okay? Last year ko pa sinasabi sa inyo ang sangkot dito sa Pogo ay ang gobyerno mismo. Yung mga nahuli dyan, yung sinasabi na ganito, ganyan, sabi ko nga sa inyo, gusto lang nila patayin yung operation na yon kasi gusto nilang hawakan lahat. Hawakan ang Pogo. Lalo na dyan sa Ilocos Norte. Meron dyan. Diba? Itanong natin kay Michael Kion. Taranta na kayo, no? Itanong natin sa iyong pinsan, Marcos Jr. So mga kababayan, ano gagawin nyo? Tatanga-tanga na lang din. Bukas na ba yung, date na ba sa Pilipinas? Sa syunga-syunga, 16 pa lang ngayon. So bukas na yung Maisog Rally, hakbang ng Maisog sa Pampanga, sa Angeles. Okay. Proud Maisog. Sabi ni Palangga, proud Maisog. Pagbasahin natin. Well, si Marisa. Well, Lisa Tanas, obviously, it shows she comes from no manners and right conduct. Social climber, hindi Satanas, you cannot buy class. Exactly, Palangga. You're right. Si Richard Guevara, proud Maisog, Perry is the best president, tunay na malasakit sa kapwa Pilipino. Thank you, Palangga. So, anong gagawin ninyo? Bulabugin nyo si Abalos. Bulabugin nyo si Altenco. Bulabugin nyo yung page ni Lisa Tanas na siya ang nag-aayos, nag-fix ng mga dokumento, ng mga papeles sa kanya lumalapit lumapit na. Kasi nasabi ko sa inyo, during the campaign, nakita ko yung mga Chinese, I don't know if they're local Chinese, kasi hindi ko naman nakakausap. Nakita ko lang, nag-aabot ng mga folder. Actually, ang iniisip ko doon, during that time, akala ko mga nag-a-apply ng trabaho. Nagpapa-appoint or something. Siguro yung iba doon. Pero nung sinabi sa akin kahapon, na yun na nga, sabi sa akin, Maharlika, na-meet mo na yung iba sa kanila. At nandoon din sa yung May 9 celebration. Hindi ko naman siya kilala, di ba? Hindi ko naman lahat kilala. Nandoon si Remulla nung gabing yon. Doon nung May 9 na yon na sinasabi na aking puting ahas, nandoon si Remulla, yung kapatid niya, yung reporter. Sino-sino pa ba yung mga nandoon? Nandoon si Villar, yung Mark Villar. Alalahanin ko pa kung sino yung mga picture. Basta nandoon maraming Chinese doon na nakilala ko. Nakita. So hindi ko naman alam kung sino-sino yung mga yun. Imagine mo, nandoon si Michael Ma during the time.
Ando doon din si Martin Araneta na hindi ko kakilala. Nasa likod ko lang pala yung mga ginayupak. Kung alam ko lang, edi sana. Pinainom ko na sila ng ng kape at nang nalunod ng yung taping sobrang tapang na hindi na sila makahinga, di ba? Why? Kasi salot sila sa lipunan. Can you believe, mga kababayan? Ang inyong First Lady, ang inyong Presidente ay reyna at hari ng Pogo. Kaya itong mga drama nito, ito mga kongresista, ito sila tambalos, you know that already. Itong mga kongresista at mga senador, alam nila na si Marcos Jr. at si Lisa ang reyna ng Pogo. Ayaw lang nila gawin yung trabaho nila para panagutin itong mga ito. Alam din ni Ontiveros, kaya yung kipay ni Ontiveros umuurong din. Ang gusto niya lang targetin si Pastor Quiboloy. Diba? Nasaan yung kanyang concern sa mga kababaihan? Nasaan, Ontiveros? For sure, may mga kakilala ka, nakakanood dito, nanood kayo mga Jutang Ginemes. Bakit ayaw mong mag-exert ng effort kaysa mag-ikot-ikot ka dito sa California na tutukan at imbestigahan si Lisa Tanas, si Chua, dito sa pangkikidnap ni nag-utos si Lisa. Bakit kung concerned ka sa mga kabataan, not only you, Ontiveros, kayong mga senador at kongresista, bakit ayaw nyong imbestigahan o gawin ang tama para pagnagutin si Lisa na pinadukot niya ang minor de edad? Ginamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan even before pa sila umupo. Kung ikaw, Ontiveros, ay talagang para sa mga kabataan at kababaihan. Anti-Marcos ka, di ba, dati? Pero ayaw mong gawin ang tama. Hanggang ngayon, ang dalawang bata nandyan sa Makati na pinadukot ni Lisa ay nagsasuffer. Torture everyday ang kanilang buhay. Why? Itinalayo sila ni Lisa sa kanilang ina. Gamit ang pang-aabuso, ang kapangyarihan na dapat ay gamitin sa tama. Nandyan, araw-araw ang mga bata ay nahihirapang mag-cope up sa kanilang pag-aaral dahil ang kasama lang nila ay yaya o kasambahay. Dahil yung kanilang tatay ay abala sa pakikipagnegosyo sa mga iligal sa gobyerno, kasabwat si Lisa. Bakit ayaw niyong tutukan yan? Diba? So, yaan ang dapat ninyong gawin. Pero ang gusto niyong gawin, gipitin sila, yung mga member ng KOJC, gipitin ang mga kritikong katulad namin, magsigasigaan dyan, manindak dyan si Jinggoy at itong si Escudero. My God. Pero ayaw ninyong tutukan itong kidnapping issue. Ni Lisa, nakasabwat ang DOJ, kasabwat ang immigration, kasabwat ang DFA, kasabwat ang consular office sa Turkey. Ayaw niyang gawin. Di ba? Ayaw nilang gawin. So sabi ko sa inyo mga kababayan, baka kayo nasusunod. So ito yung gobyerno na dapat, my God, na dapat yun ang wakasan dahil ayaw kayong pakinggan. Ano nangyari sa kidnapping sa Turkey? Kawawa naman, sabi ni Trollbuster. Ang dami ko ng vlog yan palaga. Well, pinadukot ni Lisa Ahas. Yan. Malinaw ang mga ebidensya, ang mga pictures, mga audio, mga iyakan na nandiyan lang po sa ating TikTok, nandiyan lang sa ating Facebook, nandiyan lang sa ating YouTube. May 10M daw na pabuya na magpapatunay na connected ang mga Remulla sa Pogo, sabi ni Alizazi. Wow. Pabuya, imbestigahan nyo muna. Ang gagawa niyan, hindi ordinaryong citizen. Siyempre, ang lakas ng loob nila. Hawak nila yung mga dokumento eh. Yung anak nga ni Remulla na nahuling nag-transport ng, pangsinghot. You know that? Nakaalpas. DOJ ang tatay. Yan pa yung mga hamon-hamon nila. Gawin yan, hindi tayo gagawa niyan ng mga ordinaryong citizen. Ang gagawa niyan, dapat yung nandyan sa kapangyarihan.
ang mga senador, mga kongresista, at ang ombudsman, lahat silipin sila. Kung ano yung mga pinagagawa nila, hindi tayo. Ano sinasabi na bullshit yan, Palangga? O kung sino makakapagpatunay. As ordinary citizen, hindi mo yan kaya. Kahit na may report pa tayo, ang gagawa niyan gobyerno, hindi tayo. Kasi ang gobyernong matitino, kung may matino, sila ang may resources. Hindi tayo. May resources ba tayo, mga Palangga? May resources ba kayo para mag-hire ng mag-imbestiga nito? Mga kapulisan. Hindi tayo. Kaya yung mga etchos na yan, na 10 million pabuya, etchos lang yan para kunwari, ay, ganyan, ang lakas ng loob, magbigay ng 10 million. Gaano na naman ang 10 million? Barya lang yan sa kanila, sa kinikita nila dyan sa Pogo. Okay. Sabi ni Barkadahan, yung Mary Jane Jadic din yung anak. Sabi ni Palangga. Ayun na nga. Sabi ni Biz, BCB, Syndicate Mafia and Administration. Yun na nga sinasabi ko. Okay. Ito. Sabi ni Lian, nahuli anak na Rimula dati sa Hong Kong nung doon pa ako nag-work pero anya rin nakulong tapos nakalabas. Ayun na nga. Pagay yung 10 million na yan, katarantaduhan yan. Okay? Etchos lang. Sabi nga ni Jensen, right? Etchos lang talaga yan. Aba, mayroong pinadala si Kuting na pinadala siyang okay. Kitilin kita. Makakitil man lang, makaganti man lang yung mga Palangga ko, ha? Nagtutroll ka dito, ha? Ano ka ngayon? Dedo ka na. Dedo ka na hitad. Okay? Sabi ni Miggy, thank you, Ms. Marnica, for always protecting Philippines using your nga bills. Solid North kami. VP Sara. Yes, mga Palangga. Ayun. Okay. Ito sa'yo. Patayin kita. Padala ka ni Lisa, magkano bayad sa'yo. Ang father natin ay provider and disciplinarian. Muchas gracias. Yun na nga, Lucky, di ba? Pero hindi ngayon ang tatay ninyo. Ang tatay ninyong bangag ay patuloy na nagbabangag. Kaya patuloy kayong nahihirapan. Diba, nagpapadala pa ng troll dito, Palangga. Sige. Gugurgurin ko yan. Nasa moment ako ngayon ng gugurgurin ko yung mga yan. Ay, nako, kanina pa ba? Sige, iba hindi ko nakikita gugurgurin ko yan. Sabihin nila. Pag nakita ko talaga, gugurgurin ko ng bongga-bongga yan Okay? Toxic na ang gobyerno. Okay? People power na, sabi ni Rose SS. But anyway, I hope itong mga, nasa inyo naman yun. Nasa mga kamay ninyo, wala naman sa akin I spend time na kita ngayon, magdadalawang taon na. 'Di ba? Sino ang unang nagbatikos sa gobyerno niyong bangag? Ako at saka si Pebbles Talakera. Si Mother Pebbles Talakera ang pinakaunang nag-alala sa inyong mga OFW. Alam niyo ba na nilalapit namin kayo ang mga problema ninyo, kaya kami nagalit ni Mother Pebbles na yan. Maliban pa doon sa ibang issue, nagalit kami sa babaeng Bartek na ito. Dahil yung mga nilalapit naming mga issue sa inyong mga OFW na mga nagme-message sa amin, hindi kami pinapansin. Actually, inilapit ko pa nga yung mga isyong pulburon noon, salamitan, yung mga issue noon nakaraan. Dinidedman ni Lisa yan. Nagtataka ako tuwing, although hindi man ako nagtataka, nakakaramdam na ako ng something na parang hindi nila talaga focus yung pigil nitong pagkalat ng mga pulburon. Yung mga issue dun sa lamitan, finorward ko sa kanya. Yung mga issue ninyo, ng problema ninyo dyan sa passport, yung mga trato sa inyo sa polo, sa embahada, pino-forward ko sa kanya yun. Deadma. Wala talaga. Yung mga hinaing ninyong may mga sakit na sana, di ba? Diyos ko, na sana dahil magkakilala kami, magkaibigan kami, sinuportahan ko sila at nag-text naman sa akin, anytime, tumatawag pa nga, kahit lasing, ano ba naman yun na nag-text ako diretso, Bartek, ito nga pala, CEO OFW, ganito, ganyan, may problema. Dined ba kayo? Isa yun sa mga dahilan kung bakit po kami nagsalita ni Mother Pebbles.
At sumunod-sunod na kayo. At dumami na. At dahil kayo mismo naka-eksperyensya dyan. Lumabas na si Attorney Glenn Chong. Lumabas na si Attorney Vic. Lumabas na si Spokes Roque. Na dati, umaasa pa siya na akala niya magkaroon ng pagbabago si Bangag. O, di ba? Ang dami na nagsalita. So, hindi po ito, hindi ito nganga-bells lang. Kasi kahit anong nganga-bells ko dito, mga kababayan, kung wala namang saysay ang mga sinasabi ko, wala rin naman. Magsasalta ba sila Glenn Chong kung tama ang ginagawa ng Bartek ninyong, yung bangag ninyong presidente? Sabi ni Gawis, ang mga pagkor na nakakalat sa mga pogo ay nagsisilbing intelligence ni Lisa Tanas. Kaya nalalaman nila kung anong pogo ang dapat nilang kontrolin. Ayun na nga, mga palangga. Ito si Palangga. Marlica, dapat talaga people's power na ilabas na yung lahat ng video na illegal na gawain. Wala nang matitira sa laban ng bayan. Kitang-kita naman ang ginagawa nila. Ano pa ang iniintay ng mga tao? Palangga, yung mga video inilabas natin, kumilos ba kayo? Yung kidnapping. Ano pang video yung kidnapping na nakipagsabuatan si Lisa kay Louie? Kay Tedo Boy Locsin sa asawa niya. Hindi ba yun mahalagang video? Yung iyakan ng mga bata na tumatangis dahil inihiwalay sila sa kanilang anak. Ano bang video ang gusto ninyo? Sorry Palangga. I'm just being emotional. Kulang pa ba yung ano ba ang ito? Ito, sige. Tanungin ko kayo. Ano ang mahalagang video? Although maghintay lang kayo. Well, baka yung may hawak niyan yung gusto nyong video. Tanungin mo nga kayo. Mag-isip nga kayo. Ano ang mahalagang video? Si Kuting, inilabas ko ang pre-op, okay, an authority to operate, na siya ay nasumisinghot. Tapos, pinatotohanan ni Agent Morales, nagkaroon ng Senate hearing. Okay. Kung tatanungin ko kayo, mga palangga, ano yung mabigat? Actually, parehong mabigat yun eh. Kung si Kuting ay isa lamang individual na sumisinghot ng polboron, wala tayong pakialam na masira yung buhay niya o buang-buang siya, di ba? Pero kasi presidente siya at hawak niya ang pera ninyo at nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng bawat Pilipino kung tayo ay isasabak sa bang or hindi. But if